amigas! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat! Joke, Kuya Alex ko? Ano? Winyuan na? Sick! Gusto ni Kuya Alex ko at Philip sa bisitahin daw namin si Dakdak. Kumusta na kayo itong mga flowers ko? Itong flowers na to ba, kunti na lang ito ba, siguro mamatay na to. O ilan na lang dahon niya, mabilang ko na. Ay, nako na laang. Uy, mabuhay ka. Minahal naman kita ng todo. Ba't ayaw mo sa akin? Iniwan mo pa rin ako. And kain pala tayo, ano to siya? Spaghetti. Ang tignan niyo, yung spaghetti ko, may halong pasta. Sabagay, pareho naman yan sila, mga pasta, di ba? Pinaghalo ko. Yeah. Ito na yung dinner ko. Hindi ko na kailangan mag-rice. Yeah. Ito ang sikretong malupit. Balik ang lindog ba? Saan banda? Dito sa gilid ko, ang dami ng mga fats. Para hindi magastos ba? Tipid. Usually, ang kinakain namin, kapag pasta, dapat pasta lang talaga yan siya. Hindi pwedeng may rice. Yung mga anak ko, ganun din sila. Mabuti na kamo, ako, okay lang sa akin na pasta lang. Tapos, hindi na ako naghahanap ng rice. Basta leftover na ba? Masarap ang lasa. Dito sa Slovakia, ang ginagawa ko, sa gabi, ako nagluluto para kinabukasan. So, ito yung magiging, laman ng talong. Magluluto ako ng talong bukas. Eggplant roll. Filling. Yung fillings ko ba, ilagay ko na sa talong. Charis lang. Very simple lang naman. Ang importante lang, malasa ba? Siyempre, hindi mawala yung sugar. Ito yung nagpapalasa nagbibigay alindog ba? Karni. Tapos sabay sayaw daw para mas masarap at malinamnam yung luto ko ba. Kaya natin mapasugad sa pagmamahal ko ba, tinadaan ko na lang sa luto. Sabi ko, ayaw mo ba sa manahong usapan? Dito tayo sa santong paspasan. Ka ingredients ko, hindi ko dinadamihan ng onion at saka garlic. Since nabawal sa akin yun, at the same time, mahal dito sa Slovakia ang presyo ng garlic at saka onion. Ang marami sa amin, yung, mga dried, herbs. Ang ending herbal pa pala. Dito na ako sa Slovakia, natuto nito mga herbs na to ba? Doon sa Pilipinas, Diyos ko, may tanglad lang, luya, yung onion, chokes na. 1 egg lang ilagay ko. May niluto ako kaninang umaga, ayun, manok, na nilagay sa kawali, tapos nilagay ng foil, kunwari ba? Nakita ko lang din sa YouTube ito. Akala ko kasi, luto ka nito, ang lasa turkey. How I wish. 7 o'clock in the evening. Pero ang araw, Diyos ko, parang 3 o'clock pa lang. Ganito ang summer sa Slovakia. Natirik yung araw, Kumusta na kaya itong swimming pool namin? Nilagyan pa naman ito ni Vladimir kanina ng tubig. Sabi niya sa akin, nabawasan daw. Ipalibhasa naman, ininom niya lahat Ang dami pa namang langaw dito, nag-swimming din. Nasaan na yun? Wala na. Marumi na siya, Hindi pa naabutan ng 1 buwan. Dito lang naman kami nagsasampay, Alam niyo naman yung sampayan namin dito. Ganito lang. Hindi yung lubid. Ala, Diyos ko, nahulog man ito, Hindi pa naman ako nagpa-plancha ng mga t-shirt ni Vladimir. Kaya nakahanga ito, At home, take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ito pala yung ginawa ni Vladimir kanina, Nagkalot na siya dito ba? Hindi pa talaga niya natapos ito. Ang dito na side, yung daanan ng tubig ulan ba? Ang pagkalot niya niyan, hanggang doon, Nagtaka ako kanina kung bakit may mga pallets dito. Sinadya pala niya ito. Panilalagay niya dito ang lupa. Ang butas sa ito, dito lahat. Papasok ang tubig ulan. Diyan na side, tapos na. Tinabunan na nga niya dito, Ito yung ginawa niya nung nakaraang linggo. Ayan, papasok dito ba, Sa loob niyan, parang tunnel ba? Hindi masyadong malalim. Parang safety tank ang dating niya, pero tama lang ang kalalim niya. Kapag matapos na yun, daanan ng tubig ulan, tabunan ni Vladimir ito. Itong area na ito ang magiging garden namin. Hindi masyadong malaki, pero at least may garden kami, di ba? Then dyan, gate na namin. Siguro, maglagay din kami dito ng basurahan para sa mga nabubulok ba. Diyan usually naihi si Vladimir ba nung nag-build pa siya ng bahay namin. Sa tuwing maglalaro kami, sabi niya sa amin, huwag kayo pumunta dyan banda. Kasi yan ang spot ko Amoy ihi daw. Wala naman Nag-absorb na yun. Nung winter, grabe ang snow. Umuulan pa. Then now, masyadong mainit. Wala na. Natuyo na yung ihi niya. Nandun na sa langit. Sa clouds pa pala. Ang ganda dito maglakad-lakad. Kaso lang yung ibang tao natulog na. 7:30 in the evening. Sobrang tahimik dito.
Yung peach pala namin, wala nang bunga. Dahon na lang naiwan. Kinain lahat ng ibon. Ibon na malaki ang ulo. Basta ang panahon na umuulan, tapos may hangin, ayan, nalaglag. Anong flowers ng apricot. Apricot pala yan, hindi yan peach. Silipin ko nga dito kung anong ginawa ni Philip at saka Alex. Nanood sila ng TV eh. Ahoy! Gidi Philip! Aha! Prosim! Vongko! Philip ko! Ahoy! Wala, binuksan na niya yung mahiwagang door namin. Alam, di na niya ma-open. Ahoy! Ahoy! Mami! Wala na lagnat? Mami! Nakahiluton ka ni Mami. Mami! Prosim! Aha! Potom. Daddy, doctor. Ano? Daddy. A few moments later. Eh, massage ko lang to si Philip. 2 days na ang lagnat ni Philip. No, in 4 days. Ano? 4 days pa ka, makakuyo eh. Ang dahilan ng kanyang lagnat, Mami! 2 times siyang nahulog. Dito sa kama namin at saka doon sa kwarto ni Philip ko. Nahulog siya. One time, he just 3 times he just followed Philip there. 3 beses pala siya nahulog doon sa kabilang room dito. Once. Kasi sobrang likot niya matulog ba? At pasindihan niya na yung damit kong pangtulog. Masyadong gusot-gusot. Gugdo ng plancha ba? Ang lagnat niya, bumaba. Nakainom na siya ng paracetamol. Da. Okay, masahista pa naman to si Mami. I massage. Do you want massage? Because by my mom, I just follow in 3 times. No! Massage din daw si Kuya Alex. Saan kaya ang banda, ang balik nito? Kung gusto niyo magpa-massage, message niyo lang ako. Lahat, walay laktaw. Ewan ko kung alam ko pa ba ng massage. Alam ko namang mag-massage, kaso nga lang, hindi ko pa rin masyadong na-practice ba? Tinuruan kasi ako ni Mama. Maraming salamat sa iyo, Mada! Lagyan ko lang siya ng Vicks. Hinalo ko sa Vaseline. Para hindi siya mag-dry kaagad ba? No. Hindi ako pwedeng maghilot kay Philip at saka Alex kung nandito si Daddy nila. Ayaw kasi maniwala ng mga massage ba? Hilot-hilot. Pang, ano lang daw, balik-balik sa kalawasan. Buti na lang, hindi siya umiyak. Oh, Kuya! Agoy lang sa... How can I do this, Philip ko? No, lay down. Ayaw kung always na lang ba, doktor. Nahulog siya kaya siya may lagnat. Tumawag pa naman si Vladimir kanina sa doktor. Kasi kung may lagnat daw ito mamayang gabi, bukas ipa-doktor na namin. No, Pascal. Tinawanan niya ako. Tutuguli. Oh, nandito oh. Ayan. Umiyak siya kasi masakit. Dito pala natamaan siya, oh. What's going? Kanina ko pa to pinipisil-pisil eh. Umiyak talaga siya. Nandito yung tama niya, oh. Nakakapa ko siya eh. Na siya niya. Toto last. Toto last. Mami. Patskay. Ana, ang hirap kapag massage sa bata, no? Sobrang malikot. Nahirapan ako mag-massage kay Philip. Bukas, gumaling ka na. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Papa Jesus. Wait down first. Ano? Mommy, you made it. And colorful. The next day. Nagali na niyo din sa doktor yung mga bata. Hinanda ko lang yung breakfast nila. Kuya! Good na breakfast! Wow, my goodness. Papa, what did you make? Bodo. And then, Kuya Alex ko. Co to stało? Co? Boli? Pali? Ano? Nini, pali Philip ko. Okay. Hey, doctor, your friend. Ano? That was Philip ko check-up? Not for you? Did you say hi to the doctor? Dobre. Mommy's mini croissant is with Philip ko. Nagpabili ako ng croissant ba? Kasi hindi ako sinama eh. Naglinis din ako dito. You want to eat it? Ano? Yasum halad na. Prosim. Galing na yan sila sa doktor. Kaya pala gustong-gusto ni sumama ni Kuya Alex. Dahil yung mini croissant ang dahilan. Ito yung apple na tinanim nila brother-in-law, oh. Malalaki siya. Tapos matamis and super crunchy. Sa totoo lang. Kung bibilin mo to sa shop, mahal na to ba? Pero hinayaan lang nilang mahulog doon sa lupa. Sayang, hindi man lang nila binigay sa amin. Uy, ito na nga ang isa, oh. Munti ko nang naubos.
Napaka-crunchy niya. At matamis buyag. Yan pala ang apple na kinain namin kanina. Ayan, tignan nyo oh. Nahulog lang sa lupa, no? Pero iwan ko ba, ba't hinayaan nilang nahulog lang yan? Masarap naman, matamis, crunchy. Ganito yan sila dito ba? Nagtanim ng mga prutas, tapos hinahayaan lang nilang mahulog sa lupa. Tapos hindi naman nila kinain. Nandito na sila. Galing siya sa doktor. Pina-check up to siya kanina. At, ayan oh, medyo mainit-init pa si Philip ko. Siya, Tomas. Look at Titos, be. May wound siya, oh. Kasi ano daw yan, parang kinunan siya ng dugo dyan kanina. Kaya hindi na niya magalaw yung kanyang kamay. Sabi ko sa kanya, lagyan ng plaster. Ayaw din niya. Do you want a plaster, Philip? Ayaw talaga niya. Okay, hayaan mo na niya kahit na dumudugo. May mga basahan ako dito. Doon ako naglalabas sa labas. Hindi dito sa loob. Summer man, tapos diretso ng sampay. Dito ako naglalaban ng mga basahan. Sa labas ba? Sinadya man to ni Vladimir. Susunduin na daw ako. Uwi na kami ng Jiraga. Hi! Nandito lang ako. Iwan. Mahal pa naman ang ticket. Yes! Makakauwi na ako. Anyway, sinadya namin to. Soon or later, magkaroon kami dito ng mansion. Garage. Doon din sa aming garden. So, ikukunik na lang namin dito ang hose. So, kaya kami naglagay nito. Anyway, sa result pa pala ni Philip kanina, may virus. Yung virus daw niya, virus sa lagnat at saka virus sa ubo. Then yung kanyang, lalamunan, may gasgas daw. Yun ang sabi ng doktor. Ang sinabi kanina, kung ang lagnat niya hindi mawala until Monday, so babalik na naman sila sa doktor. Isa sa dahilan talaga yung pagkahulog niya ba. Kinutuban na ako doon na na-injured lang yan siya. Kayaan ko na lang si Vladimir na siya naniniwala talaga yan sa akin. Kung anong sinasabi ng doktor, sinusunod talaga yan ni Vladimir. Hindi uso dito yung mga massage, hilot-hilot. No way. Wala yan sa vocabulary nila. Diba nakita nyo kagabi, hinilot ko siya. Parang bumaba na yung lagnat sa awa ng Diyos. Hindi na siya katulad nung 2 days ago at saka kahapon na sobrang init talaga ni Philip. Kahapon, umabot siya ng 39.9 ba yun? Kaninang umaga na bumaba na talaga yung temperature na nagiging 38 na lang, 37.9, ganun. So, diba? May improvement. So, walang ginawang doktor nun, chinek lang. May virus daw. Gumawa lang talaga ako ng paraan para hindi na ganun kainit si Philip. Kawawa kayo si Philip. Hindi na siya masyadong nakakain. Kapag kumakain siya, gumaganon siya. Yun pala, may gasgas ng kanyang lalamunan. Ilang days na din siya hindi masyadong nakakain. Kanina kumain siya, kunti lang. Pero at least may improvement na siya ba, yung lagnat niya. Hindi na ganun kataas. Anyway, regarding pala sa mga nangyari sa aking life, di ba na yung previous vlog, nagsabi na ako sa inyo na na-scam ako. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Minsan naisip ko na lang ba, how I wish na ano lang to, panaginip ang lahat. Pero hindi, kahit baliktad-baliktarin ko pa ang aking isip or kahit ano pa ang gawin ko, wala na, nangyari na talaga na na-scam ako. Ang hirap mag-move on ba? Hindi kasi sa akin ang perang yun, kaya nahirapan talaga ako. Naghahanap ako ng way para makapag-ipon ako kahit konti lang. Hindi ko din magagawa ito kung wala si God. Kaya ang ginagawa ko, nagpe-pray lang ako na i-guide ako ni Lord, bigyan niya ako ng pagkakataon na mabayaran ko yun kahit maliit lang na amount. At least may mailagay ako doon na hindi ko pwedeng hayaan na lang yun. Sa sobrang laki nun, kailangan ko talaga siyang mabayaran. And sa awa ng Diyos, may dumating naman pero hindi ko pa sa inyo masabi this time kasi wala pa talaga akong result. Namuhunan pa lang na God is good all the time. Remember that. Kaya prayer lang talaga ang katapat sa buhay natin. Kung may problema man tayo, itawan na lang natin. Iiyak kung hanggat maaari. Then, of course, huwag talagang kalimutan yung prayer. Number 1 sa buhay natin yan. Kung may mga problema man tayo sa life natin, huwag natin kung sa sobrang init ng ulo. Natural lang naman yun na iiyak tayo, maging malungkot. Part of our lives all the time. We got a lot of problems. Mas maigi sa buhay at sa laban ng yung mga problema kasama mo si God. Yan talaga ang pinakasikreto sa buong buhay ko na nangyari yan. Natanggapin talaga si Lord ng buong buo sa buhay natin para hindi tayo matakot kung anumang mangyari or anumang unos
na darating sa buhay natin. Oo, natural lang yan, masaktan. Ganyan ang buhay sa mundong ibabaw. Habang may buhay, may pag-asa. O di, may pag-asa pa rin tayong lumigaya sa piling ng iba. Charot! May pag-asa pa rin masolve yung problema. Wala, tignan nyo ang pusa. O, nagutom siguro to ba? Brother-in-law man ito. Ming, 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 ming. Nagutom na siya. Pero sorry Ming ha, kasi hindi ako mahilig sa pusa. Nakabakasyon kasi yung brother-in-law ko eh. Sabagay, pinakain naman to ni Vladimir kanina. Iwan ko kung nakakain ito. Marami kasi sila eh. Ang nanay nitong pusang to, igat ba? Ayun pa yung isa oh. Pumunta dito, akala niya siguro may pagkain akong dala, sorry. Sinundo pala niya yung kapatid niya, oy. Twin ata to eh. Hindi. Oh, ang sweet ng pusa. Ayan, ayan. Ang dami ko pang hugasin, oh. Bias.